Yamamanong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Bubat St. Anthony Cooperative, GSAC Hotel, GSAC General Hospital Incorporated, Peter Paul Philippine Corporation, Soreco 2, Computer Communication and Development Institute, Villa Soto Resort, Christina's Hotel and Resort, Angels Resort, Starboard Inn, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, City Councilor Renalyn May Duca, City Councilor Maria Teresa Mate Perdigon, City Councilor Peter Joseph PJ Rabanilla, City Councilor Danny Dilaja, Matnog Sorsogon Mayor Catlea So, Derm Pure Aesthetic and Wellness, Rohel Polieros Botox, Botox Builders and Design, Mice Cafe, Mice Hotel and Resort, Soreco 2 Board Director Victorino Bitong Daria, Ian Rinoballes, Barangay Captain Samiria Luyo of Cabidan, Sorsogon City, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss RZ Glipo, former board member, 2nd District, Province of Sorsogon, Huban, Sorsogon Municipal Mayor Gloria L. Alindugan, Dr. Victea Pineda of Westix Institute Technology, APR Massage and Therapy, Arise Party List, BLD Hometel, Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa, Honorable Mark Eric C. Juneda, City Vice Mayor, Bagong Henerasyon Party List, ang party list kan pamilyang Pilipino asin kan mga solo parents, Honorable Ryan Juneda, 1st District Board Member, Province of Sorsogon. Ayan, magandang umaga po, Sorsogon, and lalo na po sa tulong distrito kang Sorsogon, East District, West District, and Bacon District. Ayan, and today is March 13. Tama ba? March 13, Tuesday po, and sa Gabos po medyo maulan sa labas, and mga kagapay sa umaga, kasama ko na naman po ulit ang usapang PhilHealth, si Sir Vic Ardales, ang Social Insurance Officer ng PhilHealth. Sir, good morning and welcome ulit po sa Kaagapay sa Umaga. Good morning po, Tabi, Ma'am Kaki, salamat sa chance na makapagbisita Girara makapag-guest para maipaliwanag Giraray ang PhilHealth sa mga member tabi sa bilog na province ng Sorsogon. Yes, and sa mga taga-subaybay po natin, hindi po natin makakasama today si Kagawa Dante Jata sa kadahilanan na busy po sa kanyang barangay. Sa mga taga-barangay Balete, good morning po and thank you so much po for always watching sa programang Kaagapay sa Umaga. And Sir Vic, thank you so much ulit at nakasama na naman po tayo sa isang oras na talakayan dito lamang po sa programang Kaagapay sa Umaga sa Bicol TV. And mga kaagapay po, mapapanood nyo po live na live ang ating programa sa YouTube and sa page po ng Bicol TV at sa aming mga personal account. Ayan. Sir Vic, good morning and usapang PhilHealth na naman po ulit tayo na kung saan po nung nakaraang ere po natin ay usapang indirect. Ano po, dito na naman, ito po mga kaagapay sa umaga, dire-diretso na po kami and wag po kayong maglilipat ng Ayan, Sir Vic, ano po ang ibig sabihin ng direct contributors and sino po ang mga nakapalaman dito? Opo. Ang nakatapos nating episode na-discuss natin yung indirect contributors. Hindi po, so napakalaking segment ng ating populasyon na kung saan wala po silang binabayaran because subsidized po sila ng national government. Ngayon, punta po tayo sa direct contributors. Sila po yung mga member ng PhilHealth na may financial obligation sa PhilHealth. Number 1, nandito po yung employed sectors.
pag sinabi natin employed sectors, pwede po sila sa private organization o kaya naman sa government organizations. Basta po mayroon tinatawag na employee-employer relationship, obligado po sila na mag-contribute. Hati po sila ng contribution. Ito po nakabase sa kanilang salary. Meron po tayong basis ng contribution. May breakdown po tayo. Kung mataas po yung salary niya, mataas din ang contribution. Halimbawa, 10,000 pababa, mababa din ang contribution niya. Pero kahit na iba-iba yung capability to pay base doon sa contribution, wala pong pagkakaiba sa benepisyo. Ngayon, punta tayo sa mga tinatawag na professional practitioners. Sila po yung mga pwedeng contractor siya, pwede pong engineer siya, pwede pong doktor siya, o ano pong kanyang skill na nagkaroon po siya ng kita na stable, magbabayad po siya. Ang magiging basis natin po, yung sa ITR niya galing sa BIR, doon makikita yung kita niya per year. Yun ang magiging reference. Yun po magbabase. Meron naman tayo mga self-employed na kung saan nandun po yung pwedeng business owner ka po, magbabayad ka din po. And then, kung individual ka, halimbawa, diyan ka sa market, wala ka naman na employer, pero willing ka na magbayad and capable, magbabayad ka po, consider po silang self-employed or voluntary, 500 pesos per month. Okay. Sa self-employed yun, tsaka sa mga voluntary. Voluntary members. Nandun naman yung mga kasambahay natin and yung family drivers, kinakailangan din bayaran po sila. Okay. May reference or may basis din po tayo. Pag hindi pa naman napakababa pa yung contribution nila, dapat bigyan natin ng protection sila because nagsiserve din sila maging yung family driver. Actually yung kasambahay may nakalaan na law, may nakalaan na basis para po sila i-enroll. Tsaka yung mga migrant workers po natin na may employee-employer relationship, nandito baga, land-based and sea-based, kung saan dapat naman magkaroon sila ng contribution simply because pumunta sila sa abroad, sa ibang bansa, tudukayod sila, naiwan yung kanilang pamilya, maging sila dahil grabe nga ang trabaho nila, iba-iba ang environment, iba-iba ang climate, baka magkasakit sila, napakahalaga na mayroon sila ng protection sa PhilHealth, maging yung pamilyang naiwan nila dito sa Pilipinas. Okay. Nandito naman yung lifetime member. Actually, yung lifetime member, covered pa sila ng direct contributors. Yung mga It so happen, senior. Sila po sa mga pensioners. Pensioners. Okay. Hindi naman lahat na seniors kasi is hindi, pensioners. Yes, opo. Yung word na senior kaya is a general term. Yes. Kasama na dun yung mga lifetime members. Yung mga pensionado. Pensionado, either before datin sa government sila nag-serve for more than 10 years and then sa private or more than 10 years ang contribution na 60 years old pataas, maging yung itong mga voluntary members nagbabayad o professional, baka pag 60 years old nila, pwede sila mag-apply as a lifetime because for more than 10 years nag-contribute sila. Because dito sa lifetime members, dalawa lang naman ang category, ang requirements. Number 1, dapat yung age mo 60 pataas and then may minimum of contribution kan 10 years pataas din. Pag na-reach mo na yun, hindi ka mag-a-apply duman sa senior citizen program. Okay. Dapat lifetime ka. Because yung lifetime member, no need to pay. Pag na-enroll ka namin, as long as you live, up to the last breath, covered ka ng PhilHealth. Pero yung senior citizen, may obligation po doon ang national government sa atin. Nabayaran per year. Okay. Per year po yun. Okay. Kaya ngayon, 6,000 per person per year. Kaya kung ang dami nating na-enroll na senior citizen, per year, yan po ang financial obligation ng national government para po bayaran po tayo. Okay. Yan. Kaya makikita po natin na balanse po yung treatment ng PhilHealth. Meron tayong direct contributors simply because they have the capacity to pay o kaya connected sila sa organization na kanilang piniling pagtatrabahuhan. And then meron din tayong indirect contributors, yung walang capacity to pay because that is the mandate, yan po ang mandate sa PhilHealth na lahat po na Pilipino covered po ng PhilHealth. Regardless kung anong program ka nandoon,
Basta ang bottom line doon, dapat maka-avail ka ng PhilHealth because health is everybody's right. Yes. Sir Vic, ito po na sa direct contributors po, ito nabanggit niyo po kanina na mga employed private, ito iba-ibang po to. Ito po ay iba-iba ang nila, yung pagbabayad nila ng opo. Pero same lang po ang benepisyo na makukuha nila. Parehas po sa indirect tsaka direct. Wala pong pinagkaiba ang nare-receive nila, yung nakukuha nila. Very good po, Ma'am Kaki. Because ang mindset kasi ng tao dito, pag sinabing insurance, depende sa capacity to pay. Diyan nang binayad mo. Okay. The higher yung premium, yung contribution mataas mo. din ng mahal ma-avail. Yung rights mo, yung benefits mo. Pero ang paka-design kasi ng Philippine Health Insurance Corporation, nandun yung word na social insurance kasi siya eh. Oo. Pag sinabing social, pantay-pantay lang ang makukuha. Regardless doon sa capacity to pay o kaya you do not have any capacity to pay because yung financial situation mo. Ngayon, makikita natin na wala pong tinatawag na discrimination sa paggamit ng PhilHealth benefits. Ayun. It so happen, kung saan ka lang na kategorya nakapaloob, either direct or indirect, yun lang ang category. Pero, so accessibility doon sa benepisyo, wala po tayong discrimination. Yun, napakalinaw po na kahit po mataas or depende sa binabayad kasi hindi naman po talaga pare-parehas. Pero pagdating sa benepisyo pantay-pantay, walang discrimination. Walang pong Yun, discrimination. napakagandang po ng PhilHealth. Yun sa mga hindi po po sa amin yung nalilate, ito po kung minsan binabalikan po namin parehas po ng indirect kung sino po nakapalaman doon. For example, yung mga walang trabaho, mga 4-piece member, solo parents. Ito naman sa direct contributors, yung mga employed private, employed government, kasambahay, kaya for example, yung family driver, then ang mga migrant worker na andon sa abroad, like land or SIMA, mga opo. Kaya may dadagdag pa. Sir Vic, sa mga natin? Tingnan muna natin, Sir Vic, kung may mga katanungan sa ating sige, mga entertain viewers. po natin. Ayan, good morning kaya Sir Harold. Apo, so far, wala pa naman na Sir Vic. Apo, diretso po tayo. Sige, ma'am. Okay. May mga karagdagan po tayong dapat na ibigay na information. May pumapasok kasing mindset sa mga member natin sa PhilHealth na ako member na ng direct contributors for many years. And then, it so happened na yung tinatrabahoan ko, nagkaroon ng bankruptcy, nagkaroon ng closure. Ano dapat ang gagawin ko? Because, siyempre, napakahalaga na bigyan ko ng protection na aking sarili, maging ang aking pamilya. May dalawa ka pong option, ma'am or sir. Kung kaya mo pong magbayad, kahit wala ka na po sa trabaho, baka may naipon ka pa rin, pwede ka magbayad as voluntary or self-employed, 500 per month. Napakababa na. Napakababa yan. Just imagine, excuse me, 500 pesos per month, pero ang protection nyo nasa pamilya mo. Ikaw at ang pamilya mo. O kaya naman, dahil maski 500 yan, kung gusto mo po na may isa pang option, pupunta ka po doon sa programa ng tinatawag na financially incapable na na-discuss na natin na pupunta ka sa barangay mo, sa barangay captain, hihingi ka po ng certification of indigency and then dadalhin mo po sa munisipyo kung saan ka po nasasakupan. Halimbawa sa Sorsogon City, doon po sa CSWDO. And then ipipresent po sa amin sa PhilHealth, magkakaroon tayo ng tinatawag na shifting ng category from employed, papunta po doon sa financially incapable. Although, yearly lang po ang coverage, pero counting tiyaga and counting pasensya, at least very economical sa mo, simply because hindi ka na magbabayad throughout the year ng
6,000 pesos because For one year. For 1 year po yan. Ah. An example, from January 1, 2025 to To December December. 31, Ayan. 2025. So, bali, Sir Vic, Yan kung, po ang mga options. kung yun sa 1 year, nakahanap ka na ng trabaho, di balik na naman Balik siya na naman sa po pagiging, siya. halimbawa, for example, Pag may voluntary or self-employed. Okay, Oo. nag-put up ka ng business, pinagpala, nagkaroon ng Naka-apply ulit. Okay, naka-apply naman. Basta may capability ka and willingness to pay, di patuloy ka magbabayad because we're talking here yung health ng family mo tsaka ika. Tsaka pagdating po din sa health, personal na obligation po natin yan, hindi natin pwedeng i-delegate yan. Kaya kung mayroon tayong sabi ko, pag makulog sa diri at sa kapamilya ta, inut ng papasiguroon ta, minsan nga ni, mas dakol nga ni ang nagagasto ta sa amigo, sa barkada, pero Yes, sa bisyo. sa pamilya. I'm sorry, I'm sorry, pero realidad yun, Sir Vic. Opo. Actually, we're talking about practical Yes, things. opo. We're practical things. Dahil kita nag-oron hindi ka mga bagay na kundi practical because pag yaw na talaga ang crisis, marurumduman mo na yun na pag-abot sa salud, personal na obligasyon mo. Ang nakapalibot yan, baka mag-support lang sa mo, pero that is your personal and family obligation. Doon sir sa wala pang trabaho na mag-a-apply na kukuha ng certificate of indigency. Same lang po yung cover niya. Same lang po ang makukuha niyang benepisyo sa mga Opo. talagang nagbabayad. Opo, dahil po kitang discrimination either nasa direct contributor ka or indirect contributor, basta yung record mo sa PhilHealth, okay, makakagamit ka. Baka naman, yaong ka naman sa indirect contributors, pag ili mo kan sa imong member data record, expired na pala. Opo, wala na. It will consume time para sa part mo, tapos siyempre, babalik ka doon sa square one, hihingi ka ng Ulit. certification sa barangay. Back to zero. Pero ang pinakamahalaga, kahit nasa hospital na po ang member o dating member ng PhilHealth, counting tiyaga lang, counting pasensya, dapat matulungan po ng PhilHealth. Bago lumabas sa hospital, private or government, dapat po maabil ang benefits because that is po yan po ang pinaka-intention. Yung po ang pinaka-core, yung po ang puso ng PhilHealth na kamo po ng mga member ng PhilHealth o qualified dependents, dapat po maabilin do ang PhilHealth benefits sa panahon po may health crisis sa inyong pamilya. Apo. Ayan, sir, may katanungan po. Good morning kay Sir Eliazar Navera. Thank you for watching and salamat po sa mga katanong nyo po. Ito, Sir Vic, may tanong po si Sir Eliazar. Good morning po sa inyo. Good morning din po. May tanong ko po kung sakali po ang asawa ay lifetime member na pero yung asawa ay huminto na sa paghulog kasi wala ng trabaho. Tanong ko lang po kung sakop pa ng benefits ang asawa at anak ng lifetime member. Salamat Opo. po. As long as yung asawa pa, halimbawa sa illustration o sa example o sa question ni Sir kanina, na yung lifetime member na walang trabaho o natigil yung trabaho yung partner niya, pwede pong i-declare as qualified dependents provided magsusubmit ng marriage certificate because that is the only legal basis para masabi na sila po ay mag-asawa. And then duman naman sa mga anak. May limit tabi ang age natin hanggang 20 years old. 20 years old pababa, alambawa, maski retired na po siya, pensioner na po siya, lifetime member na siya, pero baka may aki pa siyang 18 years old, 19 years old, and 20 years old, Sako pa. qualified dependents. Until such time na so mga aki na nasa 21, 22, pero nag-i-eskwela pa because of K-12 na-extend so pag ma-apply sila duman as financially incapable, diba sa program libre sinda, pero they pong discrimination sa benefits. Ayan, malinaw po dahilan po sa 12K na K-12 edad na. na wala pang mga work, pwede po kayo matutulungan pa rin po kayo ni PhilHealth. Kumuha lang po kayo ng mga dapat sundin lang po ang mga pinapakuhang mga requirements and punta po kayo sa office po ng PhilHealth. Ayan. Thank you so much Sir Eliazar Navera sa napakagandang katanungan po. Ayan, dire-diretso po tayo, Sir Vic, sa mga sa direct contributors, kung ano pa po ang pwedeng kapalaman. Ano po ang dapat gawin ng isang tao na
nagtatrabaho either sa government o sa private. May mga documents po tayong kinakailangan. Number 1, yung PMRF, PhilHealth Member Registration Form. And then kasama na po tabi yung tinatawag na ER2 o Report of Employee Members na kailangan pirmado po ng employers. Kung ilan po silang employees, magpipirma po yung employer para po nandun po yung pangalan nila, nandun po yung kanilang posisyon, magkano naman yung salary nila per month because may salary bracket tayo, nandun ang reference or basis ng contribution, and then date of employment. Very important po yung date of employment because doon nakapalaman kung kailan magkakaroon o magsisimula yung financial obligation ng employer. Okay. And then may obligation po yung employer na at the end of the month, kakaltasan po yung contribution nila. Hati po sila because may employee-employee relationship. And then pipirmahan po ng ng employer o representative ng employee, either baka siya po ang budget officer, siya po ang manager, siya po ang cashier o ano pa man na posisyon na pwedeng mag-signify na yung mga nakalagay o sinulat po na employees connected doon sa kanilang particular na organization. And then gagawa po kami ng record, i-member po namin sila, and then gagawa kami ng tinatawag na member data record. Kaya kinakailangan po na tama yung mga pig-submit nilang mga documents. Halimbawa, nag-submit sila ng birth certificate, see to it na lahat na data nakalagay doon tama because magkakopy kami. Tapos kadalasan kasi may junior pala sa birth certificate, wala. May third pala, wala. Di siyempre magkakaroon tayo ng discrepancy sa record. Kung married naman, kailangan po ang marriage certificate. Parehas dun sa mga qualified dependents, kung may asawa, may mga anak. Kung ilan po yung mga anak, yun po isusubmit ng mga birth certificate. But personal na pong obligasyon, and then maging aware po tayo na tama po yung sinubmit natin ng mga documents. Kung if in case, like, because may part po ng pagiging tao na may mga pagkakamali sa paggawa ng mga documents, papagawa na lang tayo ng joint affidavit para i-correct po kung nagkamali yung documents na isinusubmit sa amin. Don't worry, lahat lang naman Xerox copy, hindi kami kukuha ng original because napakamahal po ang pagkuha niya. Yes, opo. Ayan, palinaw. Xerox photocopy lang po ang kailangan ni PhilHealth. Ito, Sir Vic, may follow-up question po si Sir Navera. Follow-up ko po sa tanong ko, kung sakali po na mawala yung lifetime member, kasi nga kung pumanaw na, ano po ang ma-advise nyo sa qualified kung nangangailangan ng benefits? Salamat po. Very good. Very futuristic yung question. For example, advance mag-isip. Very good. Baka yung question ni Sir, magiging question din po ng iba. Pag wala pong tinatawag na continuity noon, pag namatay na po o nawala na po yung lifetime member, yung naiwan po na spouse, surviving spouse, mag-i-enroll po sa amin. Kung kaya magbayad, di magbayad po. Kung hindi po kaya magbayad, same process sa tinatawag na financially incapable. Kahit ano pong manera, ulitin ko po, ang pinaka bottom line doon, maging member kayo ng PhilHealth, either direct or indirect, because yan po ang mandato sa amin na bigyan kayo ng proteksyon. Para naman yung pamilya niyo, maging ika rin, meron kang peace of mind because ikaw at saka yung pamilya mo, may health security, may health insurance po kayo through PhilHealth program. And dagdag lang natin, Sir Vic, alisin po natin sa mindset natin kasi dami kong naririnig na ang tagal kong nagbabayad, wala naman akong napapala. Pasalamat po tayo dahil sabi nga magkaroon ka ng sakit, parang na lang po na nakatulong tayo sa mga, for example, Sir Vic, sa mga in the dialysis. Andyan po na natutulungan po natin. Pasalamat po tayo at hindi po sa pamilya natin. Tayo, Sir Vic, kasi yung mga narito, ilang taon na rin akong naguhulog sa PhilHealth, di ko naman napapakinabangan. Pero
hindi natin alam na baka kapamilya po natin or mga malalapit na kaibigan, Kuya Clark. Yun ang nakakagamit ng ibinayad natin sa PhilHealth. Napakaswerte na po natin noon. Di ba? Ano po, Sir Vic? Natural naman po na magkaroon ng ganun na sentiment or mindset because hard-earned money po yun. Hindi naman yun yung pinulot lang sa daan yung pera. Just imagine kung nagbabayad kang 10 years na or 5 years or more, tapos mataas yung binabayaran mo. Di kinakailangan talaga na magkaroon ka ng ganun na mindset. Pero maganda yung sinabi mo, ma'am, na nakakatulong po tayo sa iba na walang kakayahan magbayad because this is a social insurance. So konsepto pong patarabang-tabang sa Legazpi, tara mo, tulong-tulong. Tinutulungan natin yung walang kakayahan magbayad. Tayo pong may kakayahan magbayad. Maganda po yan. Pero hindi naman kalugian yun because time will come. Gagamit at gagamit ka because magtatanda ka. Tsaka wala naman na tao na pwede magbigay ng assurance na throughout my lifetime hindi ako magkakasakit. O maging yung pamilya mo. It's a very rare and very fortunate na yung pamilya mo tsaka ikaw hindi nagkakasakit. Baka yung misis mo manganganak, gagamit yun. Yes, opo, yung number anak one. Mo, walang we're very vulnerable doon sa ang daming sakit na kumakalat sa buong mundo. Kaya ang possibility na gagamit tayo. Basta pinakamahalaga, ang isipin natin, tayo pong may kakayahan magbayad, protektado po tayo. Tapos hindi mo alam, nakakatulong ka doon sa walang kakayahan magbayad na baka sila frequent na gumagamit. Imbis na magbibigay ka ng tulong financially, that this is the only way, this is the possible way na makakatulong ka sa kanila, hindi lang isa, buong pamilya nila pwedeng magamit sa PhilHealth because through indirect contributors. Ayan, Sir Nevera, thank you so much. Ito paano, hindi ito transferable. Tama ba ang words ko? Transferable. Hindi Very ito, good word, transferable na paghuhulog ng PhilHealth na once na tapos na, for example, sinabi niya lifetime na kung wala na sa mundong ibabaw, pwede bang magamit ng kapamilya? May exemption lang po kita, ma'am. Medyo naalala ko lang po. Na exemption, halimbawa dito sa tinatawag natin financially incapable, since may tinatawag tayong validity date from January 1, example, January 1 to December to December 2025, halimbawa namatay yung member nasa kalagitnaan ng taon, pwede pang magamit yung mga qualified dependents hanggang doon sa last day of validity. Until such time na yung surviving spouse, siya na po ang mag-a-apply, siya na po ang magiging member, tapos qualified dependents. Yun po ang mga exemption na pwede po natin magamit. Ayan, thank you so much, Sir Ilyas, sir. And good morning, magandang buhay po. Magandang buhay din po kay Kagawad Bong Dumasig dyan sa Barangay Piot. Sa napakahigos na Kagawad. Thank you for watching, Kagawad. Ayan, may mga tanong pa ba? And dire-diretso po tayo, Sir Bix. Baka may mga idadagdag pa po kayo dito sa usapang direct contributors natin. Ano po? Okay, ang observation namin, may mga member po doon sa direct contributors, maging sa indirect man, na naging member na ng PhilHealth and then may member data record. Any changes po doon sa profile or record nyo, see to it po na bigyan po nyo ng pansin because sometimes this cause an inconvenience sa part nyo sa paggamit. Halimbawa, nag-change ka ng address, nag-change ka ng civil status, dati single ka, ngayon married ka double na. O kaya, dati kang widow, nag-asawa ka na, siyempre, ang profile mo, ang record mo sa PhilHealth, ang data mo, kailangan baguhin po natin. Yun po ang dapat gawin natin. Baka, so record mo, single ka pa, nag-asawa ka na, tapos may 5 ka na pala na anak. Yung independent, may 5 ka ng anak. Di dapat ilagay mo yung mga qualified dependents mo. O dati, baka nagtatrabaho ka, pero yung dati mong employer pang record mo sa amin, tapos may 5 employer ka na palang pinagdaanan, o dapat, iano mo, from time to time, pasyal ka sa office para po, makita po natin yung record mo na situate lang sa yung ang record mo is updated. Pag tinatawag na updated, yung talagang kung ano ang present na condition mo, yun po ang record na nakalagay. Kung married ka, dapat married ka na. Lalo sa babae, nag-change tayo ng family name. Nag-change tayo ng address, nag-change tayo ng employers, nagdadagdag tayo ng mga qualified dependents. Yun po ang pinakamahalagang mga reminders na itong mga bagay na ito, kahit nandun ka na sa hospital,
active na nag-contribute ka, siyempre makikita ng hospital ma'am, may discrepancy po yung record mo. Nagsasabi ka ma'am dito na married ka na pala, pero pag single. nakita namin, single ka pa. Tapos nakita namin, okay naman yung sa yung civil status, okay naman yung family name mo. Pero ma'am, ang record mo dito, hindi nagtutugma doon sa employer na sinasabi mo. Yung employer mo ngayon, ang record mo dito, yung dati. first employer mo pa. Yun mag-create po ng degree of inconvenience sa part mo, pero dapat po from time to time iti-check po Check natin. na. Maging yung contribution din dapat makita din. Lalo na sa may mga employer, kung Sa may mga nahuhulugan po employer, talaga yeah. monthly. Ito Sir Napakalaga. Vic, agawin ko lang po. May nangyayari bang dyan po nagkakaroon ng double entry sa PhilHealth? May mga cases nagkakaroon po ng tinatawag na multiple pins. Sa sa PhilHealth may tinatawag na PIN. PhilHealth individual unahan ko yung PEN, PhilHealth Employers Number. Okay? Tapos may PhilHealth number ka din ang tinatawag namin na PIN. Individual mong PIN. May mga bases nagkakaroon ng multiple pins. Alam mo, sa SSS, sa GSIS, may mga pin tayo, may mga number tayo na designated sa atin. Supposed to be lifetime na Pag nagkaroon ng multiple pins, pa-share ka po sa office para po ma-settle natin kung ano po ang nauna mong number sa PhilHealth, yun po ang dapat na ma-sustain o natin. Kasi lifetime na yun. Dapat lifetime. Nagkakagulo-gulo because yung PhilHealth identification number mo or yung PIN, yun kasi ang uniqueness, ang unique na number mo na ikaw lang dapat ang nagmamay-ari. Hindi dapat magkaroon ng iba-iba. Lalo, isang tao lang naman ang pinag-uusapan natin. Multiple pins create confusion because minsan pwedeng yung system namin. Minsan kasi, pag mali yung ginawang pangalan, alam mo ba, yung Maria Teresa, yung isa, nag-applyan niya, MA lang. Tapos na-find out niya sa Kompleto. PSO, yung ng mga PSA. Ang Maria niya palang kompleto. Pag-apply niya sa bagong employer, kinumpleto niya, magkaibang identity na yan. Yan ang mga reason. Walang third, walang junior. Kaya, matagal niya ginagamit yung pangalan. Pag punta niya sa PSA, iba palang tunay na pangalan niya. Magkakaroon ng multiple pins. Pero isa-settle natin yan para yung, baka parehas may contribution, natin, i-merge natin. Because same person lang naman sila, it so happen na iba yung pangalan na ginamit. Kaya, ang tendency, magkaka-create ng different number because different identity na. Pero wala naman Sir Vic, na nangyari na dalawa yung na-entry na number. Yung PhilHealth number. Kasi, sa SSS, yung papa ko dati, parang dalawang entry ng SS number, PhilHealth, SS number niya. To, yung tama ka, pinag-isa na lang kung alin talaga doon. Baka parehas may contribute. Opo. Common sa amin yan sa PhilHealth, lalo na kung palipat-lipat magtrabaho, nag-abroad, tapos yung sabi ko na mga documents na nag-create ng changes sa character o identity ng isang tao, yung baka Jose Pedro ang pangalan niya, tapos ang tunay na pangalan niya, Pedro pala, walang Jose. Di ibang tao na yon. Kaya, ang tendency, same ang number niya. Pwede makreate na dalawang number. Because yung una yung ginagamit niya, Jose Pedro, tapos later, pag sa hindi PSA, nagtugma. Pedro lang, mag-create naman ng bago. Pero ang pinakamahalaga, kung mag-testify siya, same person, i-merge natin yung contribution para hindi masayang yung kanyang contribution for many, many years. Kaya mahalaga po talaga na magbisita sa PhilHealth para i-update. I-update. Kasi nangyayari po yan. Tama po yung example, yung paliwanag ni Sir Vic na may mga pagkakataon na may junior pala, may dalawa pala, tama yung Maria, Isabel, sa nung lumipat na siya ng trabaho, yung isa MA
A lang, doon sa kabila ay kompleto Meron. ang Maria. Ayan, thank you so much sa Sir Vic, sa napakagandang paliwanag. Sabi ni Mr. Eliezer, Ma'am Kaki and Mr. Vic, maraming salamat po sa magandang paliwanag. Thank you so much din po sa tiwala, Mr. Nabera. Ayan. Salamat And po, good Mr. morning kay Nabera. Miss Chiki Lara. Good morning po from Bulan, Sorsogon. Shout out po sa mga taga Bulan, lalo na dyan sa Zone 8. Wow. Ayan. Ayan, Sir Vic, thank you so much sa na naman na usapang PhilHealth. Sana hindi po kayo magsawa pabalik dito para naman dire-diretso ang mga madlang people natin na matutunan at malaman po nila ang mga dapat. Ito nga, ngayong umagang ito, marami rin tayong natutunan sa PhilHealth, lalo na po yun, may tanong ko kanina kung meron talagang double entry, and doon sa mga indirect and direct contributors kung iba-iba ang amount na paghulog, pero pare-parehas lang, pantay-pantay lang po, walang discrimination po tayo, pantay-pantay kung ano pong benepisyo na kukuha sa direct contributor at saka sa indirect contributors. Sir Vic, Okay, thank you very much sa pag-invite. Sana sa mga susunod, Apo. abangan po nyo, dahan-dahan po natin maipaliwanag para madaling ma-absorb, madaling maunawaan, and then madali pong ma-apply kung ano po ang mga benepisyo sa PhilHealth. Sir Vic, sabi ni Mr. Eliazar, Ma'am Kaki and Sir Vic, pahabol po sa tanong, Sige. ano po ang advice o comment kung sakali po naghulog almost 2 years pero nahinto kasi walang trabaho at andun pa rin yung PhilHealth number ng wala pang asawa. Tanong ko po kung kailangan pa po bang mag-update siya ng present status at kailangan pa bang ituloy yung paghintong paghulog. Salamat Okay, po. depende po sa sa case. Nahinto, and then baka sa a matter of ilang months magkaroon ng magandang trabaho, capable to pay, patuloy po magbayad. If in case walang kakayahan talaga, because siyempre nag-a-adjust financially, pupunta tayo doon sa financially incapable program, and then at the same time, ayusin na po yung i-update na po yung niya, civil status na baka single to married o kaya married to ano pa man. And then mag-change tayo ng category from nagbabayad, direct contributors to indirect contributors. Ulitin ko, kahit ano pong manner, nasa sa inyo na po ang diskarte. Ang pinakamahalaga po, may PhilHealth kayo para po protektado po ang pamilya mo, maging ikaw man, sa in case magkaroon po ng pagkakasakit po sa pamilya. Ayan, thank you so much, Sir Vic, and thank you so much, Sir Elizar, sa iyong partisipasyon. Ayan, napakagandang paliwanag. And thank you so much, Sir Vic, sa oras na tinaon nyo na naman po sa adlaw na ini. And dakulaon na naman po inatabang sa matong mga sorsuganon about digdi sa direct contributors. And sana hindi po kayo, Sir Vic, magsawa. Okay Next po. week, ang tabayanan po ulit natin ang usapang PhilHealth. Makasama ulit natin si Sir Vic, baka Tuesday or Thursday. Opo. Thank you so much, Sir Vic. Salamat po sa siguro Kaagapay sa Umaga. Ma'am Kaki, thank you very much. Opo, And thank then you see so you much. next Opo, episode. yes, opo. And siguro po sa oras na ini, maghanap buhay po muna kami ng ilang sandali. Magbabalik po ang iyong Kaagapay sa Umaga. Bena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Ikaw ba ay maarte? Ikaw ba ay maarte? Ikaw ba ay maarte? Katulad ko, ikaw ba ay maarte? Fashion'ng madiskarte, pakinggan aking sinasabi. This is what we're shouting, representing rhythm and fashion, textile and tradition, entertainment, kami ang maaarte. Narito ang ate. Ating ipaglalaban
Start your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Purok 5, Barangay Road, Balogor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn, located at Alegre Street, Barangay Burabod, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. 5549644.
Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Ayan, magbabalik po ang programang Kaagapay sa Umaga at nakasama po natin kanina si Mr. Vic Ardales, ang Social Pension Officer ng PhilHealth. Napag-usapan po natin nung nakaraang linggo ang indirect contributors at ngayon naman pong araw na ito, Huwebes, ang napag-usapan po ng ating panauhin ay ang direct contributors. And yes, opo, congratulations nga pala sa grupo ni Cap Melvin Hainto. Congratulations, nasungkit po nila ang second place sa ginawang drill competition, Olympic competition na ginawa po sa Naga City kahapon. And nasungkit po nila ang pangalawang pwesto. Congratulations na kung saan po sila po ang kumatawan, ang Sorsogon City and Province para po sila ang mag-compete doon sa Naga City. Congratulations po sa Birth Team Balogo East District sa pamumuno po ni Cap Melvin Hainto. Congratulations po sa inyo. And kasuhapon po matagumpay at masaya pong ginanap ang Foundation Day ng Balogo Elementary School sa East District kung saan naging parte po ang Kindness Station at kasama po si Aris the Magician, ang napakagaling sa grupo ng The Clown po ng Sorsogon City. And nagkaroon po kahapon ang Kindness Station po ng feeding and pinasaya po ng ating magaling na clown na magician na si Aris Lacar. Na kung saan tuwang-tuwa ang mga kaakian sa Balogo Elementary School. And gusto nating pasalamatan po ang kanilang principal na si asan na yon? Ang kanilang principal dyan sa Balogo is the district. And gusto rin natin pong pasalamatan ang sponsors po ng Balogo, ang TKS Cabinet, na kung saan po ang Kindness Station, nag-launching po ng Cabinet Kindness, na kung saan pinamulat po sa mga kaakian, na hindi lang po ang pagbibigay, kailangan din pong mag-share para doon po natin makikita ang kahalagahan ng pagbibigay, pag-share at ang pag-receive dan sa mga kaakian sa Balogo Elementary School. And thank you so much nga pala sa SK Chairman kay Maria Cristel Joy Sanchez and sa grupo niya, ang SK Council o Balogo East District. And thank you so much po sa ang Pick and Print Plus Enterprises na patatagpuan po dyan sa Balogo. And congratulations po sa proponent ng 78 Foundation. Wow! Napakalayo na rin po pala, 78 Foundation Day. And syempre, thank you so much kay Ma'am Kay Ann Valladolid, kay Sir Michael Escarcha, and kay Sir Leomar Maningat. Ayan. Thank you so much po. At ngayon po, merong parade para po sa ginanap kahapon. And good morning sa mga napakagandang si Joanne Escobar at saka kay Kagawad Onrobia. Sila po ata ang naging judges sa ginawang Miss and Mr. Foundation Balogo Elementary School. Congratulations po sa mga nanalo at sana wag naman po umulan kasi ngayon po ang kanilang parade. Ayan. And si Papa Clark, I think siya po ang magla-live. Live po yan mamaya sa Bicol TV. And syempre, congratulations din po sa TKS family kung saan namigay ng school supply doon sa Balogo Elementary School. Thank you so much, Sir John. Sa TKS Warriors, sa Kindness Warriors na kasuhapon, sa napakasarap na mainit na lugaw na talagang dinumog at hindi lang po si Aris the Magician ang dinumog, pati na rin po yung lugaw. Ang mainit na lugaw ng Kindness Station. And thank you so much din po sa binigay ng Kindness Station ng mga school supply sa Balogo Elementary School. Ayan, pagpupuri at pagpupugay sa lahat ng members ng TKS Warriors. Ayan.
And sabi nga natin, dahil nga isang buwan ata, Papa Harold, na nagiging madamdamin, lalo na sa hanay ng sektor ng mga tricycle drivers, kung saan merong meeting na pinatawag at pinatawag po ng ating mahal na gobernador, ang lahat ng operators at driver ng tricycle para linawin ang mga nagsusulputang phase out na pinagsasabing na nababasa natin, naririnig po natin, lalo na mga sa tricycle driver na talagang yan, sila po ang talagang naapektuhan sa siring ng mga, sabi nga nila, ewan ko kung totoo or fake news, na nababasa natin sa social media. At alam po natin na pag buhay ang talagang nasagasaan, aandyan po ang kanilang, ang kalungkutan, lalo na pagbuhay sa pamilya ang nasasagasaan. Ayan. At ito po ang probinsya, update po natin para sa Balitang Probinsya. Muling binigyan linaw ng pamahalang lungsod ng Sorsogon at ang pamahalang panlalawigan ng Sorsogon na walang mangyayaring phase out. Ito po mariing sinabi ni Governor Buboy Amor sa patawag niya po doon noong nakaraang araw dyan sa Sorsogon Gymnasium na walang mangyayaring phase out ng mga tricycle sa lungsod maging sa buong lalawigan. Sa gananap na pagtitipon ng mga tricycle drivers at mga operators nitong Marso 18, kasalukuyang taon, sa Sorsogon Provincial Gymnasium sa Capitol Compound sa Barangay Burabod, Sorsogon City, ay binigyan diin ng opisyal ng pamahalang lungsod ng Sorsogon na walang mangyayaring phase out taliwas sa patuloy na kumakalat na mga maling balita. Ayon naman sa pamahalang panlalawigan ng Sorsogon, patuloy umano ang kanilang ginagawang suporta o gagawing suporta sa lahat ng mga tricycle driver maging ang mga operator sa lungsod dahil sila isa sa malaking tumutulong para sa pagbago ng ekonomiya. Suportado ang nasabing pagtitipon ng mga opisyal mula sa pamahalang panglunsod, pamahalang panlalawigan, kasama rin ang opisyal mula sa SK3, LTO, PNP at LTFRB. LTFRB? Kasama ba sa ng tricycle? Okay. Ayan, LTFRB at iba pa. Kung matatanda na naunang sinabi ni Sorsogon City Legal Office na walang katotohanan ang makumakalat ng balitang phase out ng mga tricycle sa lungsod. Sa datos ng may kabuoang 4,786 na bilang ng mga pumapasadang unit ng tricycle sa lungsod ng Sorsogon sang Sorsogon. Ayan, natuldukan na po ang mga agam-agam ng ating mga operator at mga tricycle driver na wala pong phase out na magaganap dito po sa Sorsogon City. At kahit po ang ating mahal na mayor, na sinabi niya rin, na hanggat siya ang mayor ay walang magaganap na phase out. Ayan, siguro naman po mga tricycle makakatulog na po sa gabi sa kaiisip. Dahil nga po, sabi nga natin, pag ang hanap buhay ang naapektuhan ay talagang aandyan po ang problema sa ating buhay. Ayan. And wag po kayong maglilipat susunod na po ang programa ng aming boss, ang ora mismo. Maya-maya lang po, wag po kayong maglilipat. At syempre, gusto ko lang batiin ang lahat ng mga viewers, ang lahat ng mga sumusuporta po ng Bicol TV, lalo na po sa Kaagapay sa Umaga. And syempre, ang programa ito hatid sa atin, ni City Councilor Danny Dilaja, Cambacon District, Bukal Nini Rabanilla, Bukal Ryan Juneda, and kay Vice Mayor Eric Juneda. And syempre, ulitin ko po congratulations sa grupo ng BIRT team ng Balogo East District kung saan nasungkit po nila ang pangalawang pwesto sa ginanap sa Naga City ng Fire Olympic Drill Competition. Sila po ang pinatawan ng Sorsogon City at Provincial. Congratulations, BIRT team ng Balogo East District. Ayan. At ito po, bigyan po natin ito ng dana, may oras pa tayo ng konti. Sa post po ni Sir Bobot Estrupigal Laguna, na isa pong magulang ang nag-chat na humihingi po I'm sorry po. And timing naman tinagpo ako ni Sir Bobot at may tumawag po sa akin isang guro dyan sa Burabod Central School na kung saan regarding po ito sa gaganaping kumpil. Hindi po ito inoobliga, especially po sa mga hindi naman pure po na Katoliko, na choice niyo po yung kung pasasalihin niyo po ang inyong mga anak. At
yung hinihingi pong 190 pesos ata, correct me if I'm wrong, hindi po yun mapupunta sa Burabod Elementary School. Doon po yun sa, I think, sa simbahan or sa katikista. Yan, choice niyo po yun, hindi naman po kayo inuobliga. Sabi po ng guro ng nakausap natin at maling-mali naman pong impormasyon ang naibigay niyo at hindi po makakatulong ang social media para mga ganitong usapin. Ano po? Andyan po, open open po, nag-aaral po ang iyong anak at I'm pretty sure na nag-attend po kayo ng meeting nung magpatawag ang school para sa gaganaping kumpil. Ayan, hindi po, wala tayo at bagkos ay magkikreate pa yun ng napakalaking problema. Ang 100 something po, 90 po ata, ay hindi po yun mapupunta sa Burabod Elementary School. Bagkos doon po ata yun sa katikista or sa simbahan. At hindi naman po talaga lahat inoobliga kasi may mga rinirespeto naman po tayo na hindi pure katoliko, na iba po ang relihiyon. Ayan, thank you so much. And sabi ko nga po sa inyo kanina, wag po kayong maglilipat. Antabayanan niyo po ang programang Ora mismo ni Mr. Sauro Amistoso. Thank you so much. At ito po ang iyong kaagapay sa umaga. Kaki Mansera, orgulyo ko po ang makapaglingkod sa Indo. Papa Harold, okay na? Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.